dyan. Ang lakas ng loob mong tignan ang daang Panginoon. Atlo ang lumalaban sa langit. Maliit na daang Panginoon, ang lakas mong pigilan ako. Ano ba ang nangyayari sa akin? Bakit ako nagiging balisa? Lin, buti na lang at sa wakas. Naisa katuparan natin ang Baochuan 1. Ang ganda! Ang Baochuan 1 ay nakakapagpanatili ng aktibidad ng selula. Nakakapagpahaba ng buhay. Kapag nailabas sa merkado, talagang magiging hit ito sa buong mundo. Yue, halika, bumalik na tayo sa kumpanya. Maos ka ng press conference. Siege. Huwag kang gagalaw. Naku, Nandito sila. Hanapin, nasa loob ng laboratorio. subukan kong i-distract sila. Dalhin mo ang datos ng Baochuan 1. At umalis ka na. Lin. Akala ko matagal pang magtatago si Boss Fang. Ano ba talaga ang gusto ninyo? Ibigay ninyo ang datos ng Baochuan 1. Panaginip mo. Ang Baochuan 1 ay pinaghirapan ng Yunhai Group. Sa loob ng maraming taon. Hindi ko ito ibibigay sa inyo. Mukhang si Boss Fang ay ayaw makipagtulungan ng maayos. Mabuti na lang. Gustong-gusto na ng mga tauhan ko na makasama si Boss Fang. Ano ba iyan? Huwag mo akong hawakan. Bitawan mo ako. Huwag kayong magkakagulo. Tumawag na ako ng pulis. Pulis? Malapit na silang dumating. Yue, Kuya. Tulungan Montag ako. Yue, Isa pang libre, sulit ang deal na ito. Kuya. Tulungan Montag ako. Yue. Mga walang kwentang tao. Ikaf, saan ka pupunta? Huwag mo akong pakialaman, matanda. May peligro ang kapatid ko. Sasaklolohan ko siya. Kung haharaan mo pa ako, pipilitin kitang saktan. Master, hindi naman ganun kagaling ang martial arts mo. Ilang taon pa lang akong nagte-training, hindi mo na ako kayang talunin. Putangina Montag. Aray. Ngayon, malakas ka na. Ayos, muntik ko nang makalimutan ngayon. Hindi na natin kayang talunin ang batang ito. Ang kapatid mo ang iyong punto ng kahinaan. Paano ko hindi malalaman? Sa pagbaba mo ng bundok, tulungan mo ako. Sabihin mo, Sa pagbaba mo ng bundok, alagaan mo ang isang tao para sa akin. pangalan, Fang Lin. alam ko na. Hindi ko alam kung sinong walang malay ang nakagalit sa batang ito. Sana hindi masyadong malaki ang gulo na gagawin ng batang ito. bitawan niyo ako. Ano ba talaga ang gusto niyo? Ang resipe. Ibibigay mo o hindi? Kung ako lang ang mag-isa. Hindi ko ibibigay ang resipe, pero ngayon. Nandito rin si Yue. Lin, ang Baochuan pill ay pinaghirapan mo ng maraming taon. Huwag mong ibigay sa kanila. Ayaw mong tanggapin ang kabaitan. Ano ang gagawin Montag? Huwag kang lalapit. Inumin. Ano ang ibinigay mo kay Yue? Huwag kang mag-alala. Ikaw na ang susunod. Bitawan. Ano ang gagawin mo? Tigilan mo. Alis. Boss Fang. May halo itong magandang bagay. Mag-i-effect ang gamot sa loob ng 3 minuto. Sana si Boss Fang ay sabihin sa amin ng maayos ang gusto naming malaman. Kung hindi, Boss Fang.
Mukhang kailangan pang pag-isipan ni Boss Fang. Oo, hintayin kita. Zia, idikit sa sofa. Ano ang gagawin nyo? Ano? Siyempre, habang nag-isip si Boss Fang, mag-eherzisyo. Kuya, talaga bang pupunta ka sa Kulon Mountain? Kapag umalis ka, paano ako mag-isa? Ay, huwag kang mag-alala ate kapag kailangan mo ako. Agad-agad akong darating. Kuya, nasaan ka na ba? Umalis kayo. Huwag kayong lumapit. Umalis. Umalis. Yue, Ang init, gusto ko. huwag kang lalapit. Umalis ka. Huwag mo akong hawakan. Kahit tawagin mo pang lolo, wala kang makukuhang tulong ngayon. Huwag kang lalapit. Ang cute mo. Huwag kang lalapit. Aray, umalis ka. Ang hina mo, wala pang 3 segundo. Nga, boss, kumilos ka naman. Boss. Ano, patay na ang boss. Kuya. Hayop ka, ikaw ang gumawa nito, di ba? Patayin natin siya, ipaghiganti natin ang boss. Ito, imposible, 2. Huwag, hindi nyo kami pwedeng patayin, malakas ang aming backer. Hindi mo kakayanin, kung papatayin mo kami, hindi ka nila patatawarin. Ang tao ay may mga bagay na hindi dapat ginagalaw. Ang gumalaw dapat patawan ng parusa. Sa kasamaang palad, ang ginalaw ninyo ay ang akin. Wala akong pakialam kung sino ang nasa itaas ninyo, lahat dapat mamatay. Kuya. O ate, halika. Kuya. Pasensya na kuya, nahuli ako. Natatakot ako. Huwag kang matakot, nandito na ako, di ba? Kuya, ang init ng pakiramdam ko. Huwag kang gagalaw. Mga hayop. Naglakas loob kayong lagyan ng droga si Wei, lulunasan ko ang lason. Umupo ka dyan. Matulog ka ng mahimbing. Pagkagising mo bukas, okay ka na. Kaibigan ba ito ni Wei? Nalagyan din siya ng droga. Kung ganon, tulungan na rin kita na malunasan ang lason. Gising ka na. Bastos, Ano ba? Kahapon, gusto ko lang tulungan kang malunasan ang lason. Ikaw ang unang humiga sa akin, di ba? wala na akong malay noon. Hindi ka man lang lumaban? Kapag nagising si Wei at nakita kang ganyan ang suot, Kuya, ikaw talaga? Akala ko na nanaginip lang ako. ang taang babaeng ito. Kuya, hindi ba't sinabi ko sa'yo kapag kailangan mo ako? Agad akong darating. Nga pala, ito ang aking matalik na kaibigan na si Fang Lin. Lin, ito ang aking tunay na kuya. Tulungan mo ang iyong guro, alagaan ang isang tao. Pangalan. Fang Lin. Hindi kaya, totoo bang ganito kaganda ang pagkakataon? Lin, ang kuya ko ay napakagaling. Tama na. Mag-usap muna kayo, lalabas ako at maghihintay sa'yo. Ano ba nangyayari kay Lin? Bakit kakaiba ang lakad niya?
Kuya, hindi mo ba siya ginawan ng anuman? Ako, wala naman akong ginawa sa kanya, tinulungan ko lang siyang maalis ang lason. Mabuti naman. Kuya, ngayong bumalik ka. Natupad na ba ang iyong layunin? Sa tingin ko, Kaya hindi ka naalis. si Matandang Jiao, kahit paano, siya pa rin ang aking guro. Ang tulong na hiningi niya sa akin, kailangan ko pa rin gawin. At saka, kahit nakagabi ay siya ang unang nagpakita ng interes, pero siya pa rin ang naagrabyado. Sa ngayon, hindi muna ako alis. Ang galing kuya. Pwede bang tulungan mo akong alagaan si Lin? Hindi, ano ba talaga ang nangyari sa inyo? Kuya, nakagawa kami ng Bao Chunwan. Kuya, ganito ang nangyari. Hindi inaasahan na ang dalawang batang ito ay nagawa. Ang mababang uri ng gamot. Ang gago na ito, ang galing-galing niya pero nagpanggap lang siya. Siguradong sinadya niya, mga lalaki talaga. Walang kwenta. Lin, ano ba to? Ang kuya ko ang nagligtas sa atin. Tinanong ko na siya, sabi niya wala naman siyang ginawa sa'yo. Tinulungan ka lang niyang maalis ang lason. Bakit mo siya pinapakitaan ng masamang mukha? Tinulungan ka lang niyang maalis ang lason. Ganun ba talaga ang pag-alis ng lason? Anong pag-alis ng lason? Kailangan ko ba siyang tulungan para maalis ang lason? Ano ba? Ano nangyari sayo? Sasakay ka ba o hindi? Sa harap ako upo. Drive. Hi. Hindi hi. May hindi pa nakasakay. Huwag mong alalahanin kung anong paraan ang ginamit ko. Ako pa rin naman ang nagligtas sa'yo, ganito ka ba magpasalamat? Lin, ang kuya ko, hindi pa siya nakasakay. Wala ba siyang paa? Hindi ba siya makakauwi ng mag-isa? Ako. Zia. Huwag na. Malaki ang puso ko, hindi kita pagtutuunan ng pansin. Tumayo ng tuwid, magpahinga. Sabihin ko sa inyo, pagdating ni Boss Fang, huwag ninyong ikahiya kami. Narinig nyo? Boss Fang, handa na ang lahat. Bukod sa mga taong nakikita nyo, sa likod, marami pa kaming mga kapatid. Nakapantay. Yue, pasok na tayo. Oo. Sandali. Huy! Zeno ka? Bakit hindi kita nakita dati? Parang hindi kita tinawag. Lin, ako ang nagpatawag sa kapatid ko. Kumpleto na tayo dahil sa kanya. MS, Chu, ang sinasabi Montag. Parang hindi kami mapagkakatiwalaan. Kaming mga taga-Yunhai, lahat kami ay mga dalubhasa. Yue, nandito si Kapitan Zhang at ang grupo niya. Sapat na yun. Hindi namin siya kailangan. Aray. Kung hindi lang ako tinawag ng kapatid ko, ayaw ko sanang pumunta. Ikaw, Kuya. naku Lin, magsisimula na ang press conference. Pasok na muna tayo. Sige na. Tigil, gusto mo bang agawin ang trabaho namin? Hoy boss! Hindi kanya pinansin, hindi ako bulag. Hoy, hintayin mo. Titingnan ko kung paano kita paparusahan.
Sa press conference, ano ang gagawin natin ngayon? Ang bagong produkto ng Yunhai Group, hindi dapat ilabas. Kapag nailabas yan, babagsak ang merkado ng pamilya Ma. Pagkatapos, ang pamilya Fang, hindi na kontrolado ng pamilya Ma. Yung mga kit na miyembro ng 7-star gang, hindi man lang nila nagawa ang simpleng bagay na ito. Nakatakas ang dalawang babaeng ito. Yung Master Ma, gagawin ba natin? Ayoko sana gawin ito, pero... Si Fang Lin na kid, medyo maganda naman siya. Kung payag lang siyang pakasal sa akin, wala sanang ganito karaming problema. Kasalanan niyang hindi siya marunong mabuhay. Kaya hindi ko kasalanan ito. Tol, saan ka pupunta? Anong balak mo? Nanonood ka lang diyan, di ka pa kumilos, suntukin mo siya. Ang dali mong talunin. Anong ginagawa mo? Hindi ako takot sa'yo. Boss Fang, narinig ka o. Ang bagong produkto na binuo ng Yunhai Group na makakapagpahaba ng buhay at panatilihin ang kabataan. Totoo ba ito? Boss Fang, hindi kayo. Nagbibiro sa amin, di ba? Sa loob ng maraming taon, ang Yunhai Group ay laging sumusunod sa prinsipyo ng katapatan at sinseridad. Kaya, ano ang hitsura ng bagong produkto? Ganoon din ang aming produkto. Boss Fang, kung ganoon kayo kumpiyansa, bakit hindi nyo ipakita ang bagong produkto sa lahat para makita namin? Ayon sa inyong kagustuhan, Huwag kayong magulo, ayusin niyo ang ayos. mga Ginoo, ito na. Boss Fang, mag-ingat ka. May sniper, takbo na. Takbo na. Yue, mag-ingat. Ikaw, paano mo nagawa yan? Mahirap ba iyon? Maghanap ka na ng lugar na itatago, bilis. Nahanap na namin sila. Nakikita tayo ng batang to, Bobo. Paano posible yon? Mahigit 1 kilometro ang layo. Paano niya nakikita? Pero, bakit niya nahuli ang bala ko? Tigil ang kalokohan, unahin natin tong batang to. Kuya, sumama ka na rin. Okay ka lang, okay ka lang, okay ka lang. Ito, yung bala na pinaputok ka o kanina. May kakaiba sa lalaking yon. Huwag mo akong intindihin, barilin mo siya. Suntukin Montag siya. Gusto ko sanang patawarin kayo. Pero hinanap mo pa. Huwag kang gagalaw. Kuya, siguro umalis na muna tayo dito. Kasi tayo ang nasa liwanag, sila nasa dilim. Ang mga tao sa lugar parang walang emosyon. Siguro naglagay lang sila ng sniper. Normal na tao lang, sino ang mag-akala? May mga sniper na pala. May misyon bang hindi matatapos? Akala ko ba sa huling sandali, kailangan pa natin ang kapatid ni Wei? Shushan, tama si Wei, baka. Dapat muna tayong umalis. Kahit gaano ka kagaling. Walang armas, paano ka lalaban sa kanila? Hindi ba ito armas? Hindi ba ito armas? Shushan, nababaliw ka na ba?
Gamitin mo ang ilang dahon. Bilang armas, Kuya, ingat. Okay ka lang? Ganito, imposible ito. Hindi ito kayang gawin ng tao. Mali ang impormasyon. Hindi na namin ito tatanggapin. Binigyan ko na kayo ng pagkakataong umalis, ayaw ninyo. Ngayon gusto ninyong umalis? Hindi ganoon kadali. CJ, yung dalawang killer naayos ko na. Gamit lang ang ilang dahon, natalo ang dalawa. Mapangahas na killer. Sino ba talaga ang kapatid ni Wei? anong klaseng tao siya? Lin, kahit na nasolve na ang mga killer, hindi na angkop ang sitwasyon. Para ituloy ang press conference. Hoy, huwag kang magtago. Bilisan mo, protektahan si Boss Fang, bilis. Boss Fang, okay ka lang? Nakakagulat. Nakakagulat talaga. Ayusin ko na ang mga tao. Pahulihin ang salarin. Kung kayo pa ang hahabol, baka wala na sila. Kung wala ang kapatid ni Wei ngayon, Baka may nangyari na sa akin. Mukhang kailangan ninyong mag-adjust. Boss Fang, ako. Ipapangako ko, hindi na ito mauli. Sige, ay evacuate ninyo ang mga tao. Sa press conference, Bilis. Lin, tama ako diba? Kapag kasama si Kuya, safe tayo. salamat ngayon. Ang gago. Young Master Ma, nabigo ang misyon ng mga killer natin. Ano? Hindi mo ba sinabi sa akin? Na 5 star killer sila? Pinapatay lang naman dapat si Chuyuwai. Maturuan si Fang Lin. Hindi nila magawa kahit ang simpleng bagay na ito. Tapos manghihingi pa ng 20 milyon. Si Ma Xiao. Ayon sa kanya, dapat ay si Fang Lin at Chuyuwai. May mga taong may kakayahan sa kanilang paligid. Yung mga kasama ni Fang Lin ay mga walang kwenta lang. Tingin ka o. Baka naman naghahanap ka lang ng 2 tao para lokohin ako. Gusto mong kunin ang 20 milyon ko? Ma Xiao, ginawa ko na ang lahat para sa inyo. Ang tagal na nito, alam ko naman kung anong pera ang dapat kunin. Paano ko hindi malalaman itong taong ito? Talagang wala siyang lakas ng loob na lokohin ako. Baka ang pamilya Fang ang naghanap ng eksperto para kay Fang Lin. Tara, bumalik tayo at tingnan. Lin, sa tingin mo sino ang nagpadala ng mga mamamatay tao ngayon? malaki ang epekto ng Baochan 1 sa merkado, maraming tao. Ang ayaw lumabas ng Baochan 1 kaya sa ngayon. Hindi ako sigurado kung sino ang may balak pumatay. Lin, Zimashe. Baka talaga siya. Lin. Masheng, ano ang ginagawa mo dito? Lin, narinig ko na may nangyari sa press conference. Kaya nagmamadali akong pumunta para tingnan kung okay ka lang. Bakit? Disappointed ka ba na okay ako? Paano mo nasabi yan? Ako ang iyong nobyo. Natural lang na nag-aalala ako sa iyo. Hindi ko kailangan ang pag-aalala mo at wala akong kinalaman sa pamilya Ma. Walang koneksyon, kaya huwag kang magsasabi na ako ang nobya mo. Ako ang nobya mo. Lin. Paano mo nasabi yan? Sa loob ng maraming taon, hindi mo ba nakikita ang nararamdaman ko para sa iyo? Macheng. Malinaw na ang sinabi ni Lin, hindi ba? Ang pamilya mo ay mayaman at marami kang babae. Bakit kailangan mong ipilit ang sarili mo kay Lin? Chuyuwai. Ikaw, tahimik ka na lang. Wala kang karapatang magsalita dito. Ano ba ang tingin mo sa sarili mo? At hinamak mo pa ang kapatid ko. Hinampas Montag ako? Pag sinabihan mo ulit ng masama ang kapatid ko, hindi lang yan ang gagawin ko sa'yo. Mabuti, sa buong Jianghai, ikaw ang una na nagsalita sa akin ng ganyan.
Gusto mo ba ang buhay ko? Tingnan natin kung kaya mo. Suntukan Montag ako, S.A.San. Chuchian, mag-ingat ka. Nandito ako, pare. Ang kit-kit mo. Ano ang gusto mong gawin? Anong nangyari? Kanina ang tapang mo ah. Ngayon natatakot ka na. Kung gagalawin mo ako, Ano na sinabi ko sa'yo kanina? Ano na sinabi ko sa'yo? Kung babastusin mo pa ang kapatid ko. Hindi lang suntok ang aabutin mo. bitawan mo ako. Yung 2 killer kanina, malamang pinadala nitong hayop na to. Hindi rin naman ako magtatagal sa labas. Mas mabuting linisin ko na ang lahat ng panganib para kay Wei. Chushan, pakawalan mo si Masheng. Siya ang panganay ng pamilya Ma sa Jianghai. Kung papatayin mo siya, sa harap ng maraming tao, hindi ka patatawarin ng pamilya Ma. Eh di papuntahin mo sila sa akin. Isang pumatay, isang papatayin ko. 2, pareho kong papatayin. Ikaw, Yang Master Ma! Yang Master Ma! Tapusin na natin to. Yue, pakiusap mo sa kuya mo. Kung papatayin niya siya rito, Hindi siya patatawarin ng pamilya Ma. at malaking problema rin ito para sa atin. Tama si Lin, kahit gusto ko ring patayin ni Kuya. Si Macheng nagago. Pero hindi pwedeng dito. Kuya, alam kong hindi katako. Sa banta ng pamilya Ma, pero pag alis mo, baka kami naman ni Lin ang pag-initan nila. Ile! Eh di bigyan kita ng ilang araw pa. Young Master Ma. Walang kwenta mga tao. Umalis kayo. Habang hindi pa ako nagbabago ng isip, umalis ka na. Young Master Ma, matigas. 2. Habang buhay ang puno. May panggatong PA. At yung tingin niya kanina. Seryoso talaga siyang pumatay. Tapusin na natin to. Tara na. Buti na lang at hindi lumala. Kuya, salamat. Tangang bata ka. Ikaw ang pinakamahalaga sa mundo para sa kuya. Paano ko hayaang saktan ka ng iba? Hahayaan ko bang saktan ka ng iba? Pero kung talagang may kinalaman siya sa 2 killer, huwag mong sabihin siya ang pamilya man ng Jianghai. Kaya ang mga tragedy. Ang mga tagapagmana ng malalaking pamilya, patayin ko pa rin siya. Si Ate Lin ngayon ay napapaligiran ng mga kaaway. Kung maaring manatili ang kuya, para siyang protektahan, mas maganda. Ang kuya nitong mga taon ay nag-aral sa Blue Mountain. Lagi siyang nag-isa, at si Lin naman ay hindi rin masama ang mga kondisyon. Basta pagbutihin ko ang aking pagsisikap, tiyak na mapagtatagpo ko sila ng kuya. At pagdating ng panahon, kailangan na ng kuya na manatili para protektahan si Lin, at makikita ko rin siya araw-araw. Kuya, kakagaling mo lang sa Kunlun Mountain, may matutuluyan ka ba? Huwag mo nang alalahanin yan, ako ay isang nag-aaral. Saan ka hindi ko ito? Paano naman yon? Ikaw ay aking tunay na kuya. Pwede ba kitang hayaang makatulog sa kalye? Hindi ang ibig sabihin, hindi ako. Kagabi, ako ay nanatili sa hotel. At bukod pa, ito ay presidential suit. Kuya, bakit hindi ka sumama sa akin at doon tayo tumira? Ha? Chuyue, ano ang sinasabi mo? Ngayon, kaming 2 ang nakatira ng magkasama. Kung papapasukin mo ang kuya mo, hindi ba tayo magiging 3? Na magkakasama nakatira? Ano naman ang masama sa pagtira ng magkakasama? Lin, kung hindi dahil sa kuya ko, kanina pa, napatay ka na ng mga iyon. At kung sasama ang kuya ko, mas mapoprotektahan tayo. Hindi mo naman asahan na ang mga tao sa departamento ang magpoprotekta sa iyo, di ba? Ito, Tama na, sundin mo na lang ang sasabihin ko. Kuya, walang problema sa iyo, di ba? Napoprotektahan ko si Fanglin. Kung talagang titira tayo ng magkakasama, yanan. Mas magiging madali. Sundin ko ang sasabihin mo. Si Lin talaga, 2 bises ka na niyang iniligtas ng kuya. Ganito pa ang ugali niya sa kuya. Kuya, dadalhin kita sa bahay. Mukhang sa mga taong wala ako. Ay medyo maayos naman ang buhay ni Wei. Ang ikalawang palapag ay akin at ni Wei. Hindi ka pwede tumapak doon. Galit pa rin itong babae sa nangyari kagabi. Kung tutuusin, ako ang talo, okay? Huwag kang mag-alala, wala akong interes sa mga maliit na siopaw ng isang tao.
Sino ang tinatawag mong maliit na siopaw? Kuya, Lin, bakit hindi na lang kayo tumigil sa pagsasagutan? Alam ko, kuya, hindi ka naman ganito sa ibang tao. Hindi ka naman ganito sa ibang tao. Bakit parang lagi nag-away kayo ni Lin? Pareng laging hunt ang mag away. Hey, paano pa natin sila mapapagkasundo? Kuya, akyat na rin ako. Sige, umakyat ka na. CJ. Pwede naman tumira. Chiwei, ano ba talaga ang nasa isip mo? Dati, ang sarak-sarak sa bahay. Ngayon, pinapunta mo ka kuya mo kahit manood lang ng TV sa baba. Kailangan pa nating mag-ingat. Hindi naman ibang tao si kuya. Ano ang problema kung makita niya? Chuyuvay, Nagbibiro lang ako. umuwi ka na sa kwarto mo at matulog. Kahit 2 beses niya akong nailigtas. Hindi nito mababago ang katotohanan siya ay isang malaking manyakis. At saka, Pwede naman niya akong iligtas. Sa parehong paraan kung paano niya iniligtas si Chiwei. Lin, nanakaw ka ba kagabi? Ikaw ang nanakaw. Kagabi, puro siya ang nasa isip ko. Kaya hindi ako nakatulog ng maayos. Hay, nasaan na yung manyakis? Manyakis? Ah, si kuya mo ba? Nasa bakuran, nag-ehersisyo. Nag-ehersisyo? Kapag nakasuot ng damit, ang payat niya tignan. Pero paghubad, ang ganda pala ng katawan. Kumusta? Maganda ba ang katawan ng kuya ko? Maganda naman. Ano ba? Tinitignan ko lang kung anong lagay ng panahon sa labas. Mukhang may pag-asa si Ate Lin. Sigurado ka? Siempre. Sige, kailangan ko yun. Presidente ng Yunhai Group, anong lalaki ang hindi ko pa nakikita? Sa tingin mo, matatangay ako ng ilang pirasong laman? Eto manyakis, nag-ehersisyo na nga lang, naghubad pa. Nahiya pa ako sa harap ni Wei. Ano ang sinabi mo? Pupunta na ako ngayon. Yue, baka hindi ako makapasok sa opisina ngayon. May problema sa bahay, kailangan kong pumunta sa ospital. Ospital. Lin, ipahatid kita ni kuya. Hindi na, baka mahuli ako. Ako na lang. Ngayon. Pupunta kayo sa kumpanya ng mag-isa. Magandang umaga. Inisip ko pa na dahil magkikita-kita pa rin tayo, baka pwede pang ayusin ang relasyon ko sa babaeng to. Ayokong masyadong mag-away, pero hindi ko inakala na hindi niya ako papansinin. Hindi niya talaga ako pinapansin. Kuya, May gagawin ka ba mamaya? Wala, bakit? Samahan mo ako sa ospital. Ano, may sakit ka? hindi ako. Si Lin may tumawag lang sa kanya kanina. Bigla na lang siyang nagmadali. Sabi niya pupunta siya sa ospital. Ngayon, Nakatingin sa bagong produkto natin. Natatakot ako para sa kanya. Baka may mangyaring masama. CJ, Salamat, kuya. binigyan tayo ng ma-family ng ultimatum. Sabi nila kung hindi mo tutuparin ang kasunduan, tatanggalin nila ang Fang family sa listahan. Nagalit ang lolo mo, inatake sa puso. Ngayon, nasa ospital siya at inaagapan. Ano ang sinabi mo?
Pupunta na ako ngayon. Lolo, huwag kang magkaroon ng anumang masama. Bilisan mo ang pagmamaneho. Tatay, nanay, kumusta na si Lolo? Lin, una, balak naming itago ito sa iyo. Tatay, huwag muna yan. Si Lolo, ano na ba talaga ang kalagayan niya? Nakuma rin siya. Sabi ng doktor, maliit lang ang sansa. Nagumaling siya, wala pang 30%. Lin, huwag kang masyadong mag-alala. Ang lolo mo, mabuti siyang tao. Siguradong gagaling siya. Kuya, hindi sumasagot si Lin sa tawag ko. Hindi ko alam. Kung nasaan siya ngayon. Sumama ka sa akin. Tatay, nanay, hindi niyo ba ako tatanungin? Tungkol sa akin at kay Masheng. Lin, tungkol dito. Pasensya na sa iyo, anak. Pero sinabi ko na sa iyo dati, kung ayaw mong magpakasal, kahit si Macheng, talagang tatanggalin ang Fang family, hindi ka namin, ipapakasal sa kanya. Ang lolo mo lang, matanda na, hindi niya kayang tiisin ang ganito. Kaya lang. Doktor, kumusta na ang lolo ko? Pasensya na, ginawa na namin ang lahat ng aming makakaya. Bakit kayo nandito? Hayaan niyo akong makapasok at makita. Ziga. Ang pasyente, ngayon ay nakabitin na lang sa hininga. Iminom mong kahikao, na ang mga kamag-anak ang unang pumasok. Chushan, Yuvay, Zila ang tito at tita. Siya ang kuya ko. Dahil sa mga sakit pero nabuhay hanggang sa edad na ito, ay maaaring ituring na isang milagro. ang galing ni Chuchian, baka sakali. May alam din siyang medisina. Chushan, may paraan ka bang gamutin ang lolo ko? Basta maayos mo ang lolo ko, hindi na kita. Tatawaging malaking manyak. May sira ka ba? Ganyan ba ang paraan ng paghingi ng tulong? E paano ko ba sasabihin? Hindi mo ba ako tinatawag na malaking manyak? Eh kung ganoon ang manyak, sa ganitong urgent na sitwasyon, ay dapat magbigay ng medyo mabigat na kondisyon. Eh kung, basta maayos mo ang lolo ko. Papayag ako sa kahit ano. Tangang babae. Sige, tumahimik ka na lang dyan at manood. Ang sakit ng lolo mo ay medyo komplikado. Pero kung ako ang bahala, kahit si Hades ay bibigyan ako ng konting respeto. Maya-maya, ang pasyente ay magigising sandali. Samantalahin niyo ang oras na iyon para makausap siya. Ito. Ano ba ito? Kalokohan. Itigil mo agad. Miss Fong, ano ba ito? Lolo mo ayan. Naniniwala ako kay Julian. Ikaf, Lin, Zia. Tito, sa daan, tinanong ko ang kuya ko. Sabi niya kaya niya. Likasin si Lolo Fang. Maniwala kayo sa kanya. Sa ganitong sitwasyon, wala na tayong magagawa kundi subukan. Dr. Zhong, hayaan niyo siyang gamutin. Ayo ang may sabi nito. Kung may mangyaring masama sa pasyente, hindi ako mananagot. Tagumpay. Tatay. Ayos ka na. Naku, napakagandang balita. Chushan, maraming salamat. Walang anuman. Basta huwag mong kalimutan. Ang pangako mo sa akin. Ako, Sige, lumabas na kayong lahat. Lin, balik ka muna sandali.
Lolo, Linlin. Yung binata kanina, Zino Beazia? Naku lolo, huwag kang maghula-hula, kapatid siya ni Wei. Ano sa tingin mo sa kanya? Okay naman siya. Naku lolo, sinabi ko na huwag kang maghula-hula. Pinanut kitang lumaki, Linlin. Kung sino ang gusto mo, sino ang ayaw mo, alam ko agad. Maganda yung binata na yan, dapat mong pagbutihin. Lolo, magpahinga ka muna. Tawagin mo na ang mga magulang mo. Linlin, ano ang sinabi sa iyo ng lolo mo? Wala naman, sabi ni lolo, pasok na kayo. Yun nga. Salamat sa tulong mo ngayon. Huwag kang mag-alala, tutuparin ko ang pangako ko. Nagbibiro lang ako. ano? Ano ang sinabi mo? Hindi ba sinabi ko sa'yo? Wala akong interesa. Mga siopaw. Chushan, Naku, talaga namang kuya, plano ko pa namang. Ipagtagpo silang dalawa. Pero sa sitwasyon ngayon, mas mabuti pa kung hindi sila magkaaway. Okay, no yan. Nakulin, hilala ka o ang kuya ka o. May gusto talaga siya sa iyo. paano mo nasabi? Sa buong buhay ko, hindi ko pa nakita ang kuya ko. Na nagbibiro sa ibang babae, maliban sa iyo at sa akin. Talaga? Zuempre. Ang kuya ko, parang kahoy ang ulo, simula noon. Puro pagsasanay lang ang alam, wala man lang babae sa paligid. Sino ang pagbibiruan niya? Nakulin, magkaibigan tayo. Hindi kita lolokohin. Akala ko talaga sobrang seryoso ng taong ito. Pero may pagka-plastic din pala. Kuya, akyat na kami ni Lin. Nasa first floor ang department, diretso ka na lang. Nag-usap na si Lin kay Kapitan Zhang. CJ, Tara na. hindi ko inakala na ako na. Nagtatrabaho na lang sa kumpanya. Hala, tingnan natin yung dati. Sinang Linaway Packet. Yung grupo ng mataki na pang Linaway. Baka hindi na naman makapagpigil. Kung hindi talagang, mababaliw ako sa kakainin. Parehas ng 10. IOMO? K2 IOMO? Atlot isa. Tama, bombahin mo. Hoy, hindi pwede yan. Di mo binila cards mo. May dalawa kang hari di mo pa nagagamit. Mga tropa, tigil muna kayo sa ginagawa nyo. May trabaho tayo. Yun nga pala, nakita ko si Captain Zhang. Parang may problema sa tingin niya sa kuya mo. Baka may mangyari sa department. Baka may mangyari. Ang galing ng kuya ko, alam mo naman. Anong pwedeng mangyari sa kanya? Ang ibig kong sabihin, baka si Captain Zhang at grupo niya. Ang may mangyari. May problema. Oy, Chu. Huwag mong isipin na dahil close ang kapatid mo. Kay Boss Fong. Dapat ka namin ay respeto. Gayon, ipapaalala namin sa'yo ang mga batas sa Yunhai Group. Mga batas ng department ng Yunhai Group. Tol, hindi na ubra yan. Nung nakaraan, ito't 8 kami, tinalo mo lahat. Pero na yun, 27 kami. Kaya Montag ba? Parang ayaw nila akong mainip ah. Anong batas meron sa Yunhai Group? Batas? Ang batas sa Yunhai Group ay kung sino ang mas malakas, siya ang masusunod. Captain Zhang. Hoy, Nanapok KSA Headquarters A. Suntok kita sa bibig. Ong Tapong MO. Subukan mo tong 100,000 volt na baton. Imposible. 100,000 volt. Parang minamaliit mo ako ah. Nung nag-training ako sa Kunlun Mountains, naligo ako sa dagat ng kidlat. Walang problema.
Bakit nasira? Ay, Grabe naman talaga si Team Leader Zhang at ang grupo sa Yunhai. Ganon-ganon na lang nila trinato yung bagong dating. Kapatid pala yan ni Miss Chu. si Zhang Heng at ang grupo niya. Sanay na sa pagiging abusive sa departamento. Buong Yunhai Group. Si Boss Fang lang ang takot nila. Paano nila irerespeto ang ibang tao sa Yunhai? Tara na, Yunhai. Ngayon tumino ka na. Tumino na, tumino na. Kuya Chu, anong class martial arts pinagpraktisan Montag? 1 kilos lang. Nakuryente na ako. Kuya Chu, pakiramdam mo na lang. Huwag mo kaming isipin. Mga hamak lang kaming ito. Mga walang kwentang tao lang kami. Team Leader Zhang, saan ka man pumunta, dapat kang maging sibilisado. Dapat kang maging sibilisado, Andrea. Dahil representante ka ng Yunhai Group. Kapag nahuli kita ulit, na ganito ka ulit, babatukan talaga kita. Kuya Chu, huwag kang mag-alala, natuto na kami. Ituring mo na lang kaming hangin. Ituring mo na lang kaming hangin. Palayain mo na kami. Hindi ako magtatagal sa labas, babalik din ako sa Kunlun Mountains. Kaya habang nandito pa ako, sanayin ko sila Zhang Heng at ang grupo niya. Kahit hindi ko sila maturuan na makalaban ng 100. Pero ang isang laban sa 10. Kaya nila yan. Para makauwi ako ng walang iniisip. Talaga bang na-realize ninyo ang mali nyo? Kuya Chu, nasa puso na namin ito, Kuya Chu. Simulan gayon. Susundin namin ang bawat utos mo. Kuya Chu, pag sinabi mong pumunta sa timong, hindi kami pupunta sa hilaga. Pag sinabi mong manakit ng aso, hindi kami hahabol ng manok. Hindi kami hahabol ng manok. Sigurado ka? Sigurado, Kuya Chu. Sigurado kayo? Sigurado, sigurado. Nung nasira ang press conference, ang Ma-family at iba pang kumpanya, nagkalat ng mga peking balita tungkol sa Yunhai Group. Ngayon, maraming kumpanya ang tumangging makipagtulungan sa amin. Ang urgent na kailangan natin gawin ngayon ay magkaroon ng panibagong press conference. Para ilabas ang Baochon Pill, kung hindi, baka hindi na magtagal ang Yunhai Group. Boss Fang. Ano yun? Bakit ang weird ng expression mo? Boss Fang. Pumunta ka na lang sa baba at tingnan mo. Ang galing talaga ng kuya ko. Bilis, bilis. 11 minuto pa lang, hindi na makatalon? Ha? Paano ka magiging security? Paano mo poprotektahan ang iba? Bilis, bilis. Kuya Chu. Kuya Chu, ito. Ayoko na. Hindi kung ano man ang ginagawa ng ibang kumpanya, wala akong pakialam. Pero dito sa Yunhai Group, kailangan kayang talunin ang 10. Kuya Chu, 4,000 lang sahod ko sa isang buwan. Mamamatay ako nito. Kanina sa baba. Sabi mo sa akin, susunod ka sa lahat ng sasabihin ko. Kuya Chu, may fatty liver AKO. Talagang hindi na ako makatalon. Fatty liver. Fatty liver mo. Gagamutin ko yan, halika. Tumalon ka at damhin mo. Talagang gumaling ang fatty liver ko. Kuya Chu, ang galing Montag talaga. Wow, hindi lang magaling sa laban si Kuya Chu. Marunong pa ng medisina. Kuya Chu, kaya Montag ba gamutin ang almoranas? Mag-ensayo kayong mabuti. Basta't mag-ensayo kayo ng maayos. Lahat ng sakit niyo gagamutin ko. Pero sasabihin ko na ito ngayon kung magtatamad-tamad kayo. Huwag niyong sisihin ako kung magiging masama ako sa inyo. Huwag kayong mag-alala Kuya Chu. Mga bro, sipagan natin, talon. Bilis, bilis, bilis. Kuya, anong ginagawa mo? Naisip ko lang. Sabi sa wala namang magprotekta sa inyo.
Kaya naisip ko, sanay natin ang mga ito sa Yunhai Group. Sanay ng mabuti. Tingnan mo sila, isa-isa, may beer belly. O kaya'y taba-taba. Ang hina, paano sila magiging security? Paano kanila poprotektahan? Hindi pa abot sa level ng guard sa baba. Hindi ba ito'y parang cramming lang? At saka, ang training. Hindi naman iyan natututunan sa isang araw lang. Hindi mo ba alam ang kakayahan ko? Ako, Tama naman ang sinabi ng kuya ko, yung mga tulad ni Kapitan Sang. Yung iba'y kalbo, yung iba'y may beer belly, panggat lang talaga. Kung may tunay na problema, hindi mo sila maasahan. Kung talagang masanay ng kuya ko sila, mabuti rin yan para sa Yunhai Group. At saka, wala namang ginagawa ang kuya ko ngayon. Bigyan mo na lang siya ng gagawin. sige na nga. Kuya, ensayo ka muna. Kami ni Lin may gagawin PA. Di mo ako pinaniniwalaan. Baka di kaya ng iba. Pero ako. Kaya ko to. Bilis, kamusta? Maganda. Ayos to. Tara, kailangan pa nating gumawa ng gamot para sa kanila. Basta susundin lang nila. Susundin lang nila ang pamamaraan ko sa pagsasanay. Sa loob ng 1 linggo, sigurado ako mag-iba sila ng husto. Oh, yung ipinaimbestiga kong background nung munting. Yun. Ano ang nangyari? Boss Ma, ilang araw na namin tinitignan. Pero parang biglang zulpot lang yung munting yun. Wala talagang background na makita. Alam lang namin na magkapatid sila. Ni Chu Yuvai, yun lang, wala nang iba. Ikaf ang munting yun. Yang simpleng bagay na yan, di mo magawa, yung laliking yun. Ang galing gumalaw. Paano naging walang balita? Ngayon, palagi siyang kasama ni Fang Lin. Wala akong pagkakataong gumalaw. Saka si Fang Guobing, yung matandang yun. Napagaling pa niya. Ngayon, buong pamilya Fang, galit na galit. Nag-isip kung paano tayo pagtutulungan ng pamilya Ma. Kahit hindi naman tayo masyadong maapektuhan. Yung pakiramdam na, kinagat ka ng langgam, naiintindihan mo? Boss Ma, konting ginhawa naman. Kahit, di namin nalaman. Ang background ng munting yun, nitong nakaraang linggo. May nakuha rin naman kaming impormasyon. Boss Ma, tingnan mo tak. Ito si 5-star war god na si Da Vinci. Napakagaling sa labanan. Nakipag-ugnayan na ang mga tauhan ko sa kanya. Anong ibig mong sabihin? Siya ang papapatay kay Chu Chan. Yang manting yun? Pagkamatay ni Chu Chan, si Fang Lin man o ang pamilya Fang. Kasama ang Baochon Pil na bagong binuo ng Yunhai Group. Lahat yan mapapasayo na, Boss Ma. Nasaan na siya ngayon? Nasa bansa na, maaari na siyang makipag-ugnayan. Sige, papuntahin mo na siya sa akin ngayon. Pupunta tayo sa Yunhai Group. Nga pala, yung mga kumpanyang nakausap na natin. Pwedeng magsimula na sila. Now und avan. Schut sie an. Ikaf, munting zinta, hintayin Montag lang ako. Zinabi ka ona. Hindi kita palalampasin. 1 linggo na, kamusta ang pakiramdam ninyong lahat? Kuya, ang galing mo talaga. Ang galing mo talaga. Among 1 linggo kong kinain, kasama pa ang araw-araw na pagsasanay. Ngayon ramdam ko na lang. Puno ng walang hanggang lakas ang katawan ko. At gabi-gabi, pinapagod ko ang aking asawa. Sino nagsabing sabihin mo yan? Kumusta naman ang iba? Kuya Chu, masasabi ka gayon. O, sasabi mo yun, kung harapin ang ordinaryong tao, hindi 1 laban 10. 5 hanggang 8, walang problema. 1 linggo na akong nakatira sa Jianghai City. Ang mga yon hindi pa rin kumikilos. Ang pangako kay Lolo Jiao, natupad ko na. Siguro, hindi na magtatagal. Kailangan ko nang umuwi. Sa ilang araw, maaari akong umalis dito anumang oras. Bago ako umalis, tutulungan ko kayong maghanda ng sapat para sa 1 buwan. Pagkatapos ninyong magamit ang spiritual liquid, kahit sino sa inyo. Ikaw Kapitan Zhang, kayang labanan ang 10. Kuya Chu, ngayon ba ay naging panukat na ako? Kuya Chu, may problema. Naku, ano ba? Kinagat ng aso? Ano ba yan? Nandito ba si Kuya Chu? Nakamatali ka naman. Hindi magandang tingnan. Hindi, Kuya Chu. Yung gago si Macheng. May dala siyang banyaga. Mukhang naghahanap ng gulo. Talagang hindi natuto ang hayop na ito, talagang hindi natuto. Mabuti na lang, tamang-tama, subukan natin. Ang resulta ng inyong pagsasanay. Sige kuya, mamaya isa-isa kayo. Ako muna. Ipapakita ko sa inyo ang 3 salitang Kapitanas Hang na ito. Ay hindi panukat. Boss Fang, may problema. Dumating si Macheng kasama ang kanyang mga tao. Agresibo sila. Baka may mangyaring masama. Okay lang, alam ko na. Boss Fang, hindi mo ba narinig ang sinabi ko? Boss Fang, ang ibig kong sabihin.
Dumating si Macheng ng corporation. Marami siyang dala, baka siya ay. Sabi ko alam ko na, walang problema, lumabas ka muna. Si Kapitan Chu ang bahala. Sundan Montag, Chuzian A. Talagang swerte, nakita tayo ulit. Hoy hindi, may sira ba utak mo? Dumayo ka pa sa Yunhai Group tapos sasabihin mong swerte lang. Ikaw, kuya, bakit ka pa nag-aksaya ng oras sa kanya? Isa lang siyang walang kwentang tao. Rikit lang. Ako na bahala sa kanya. Inat ka. Kuya, hindi mo siya kayang talunin. Isang grupo lang ng mga hamak, hindi ko kayang talunin? Apelido Montag. May pera ka lang, akala Montag. Akot sa'yo lahat ng tao sa Yunhai Group. Nakikita, Montag? Maganda ang panahon ngayon. Masaya ako. Representante ako ni Kuya Chu et ni Osfang. Bigyan kita ng leksyon. Yung maliit na yun, may kakayahan pala. Si Zhangheng dati, isa lang siyang mahinang tao, hindi inaasahan. Isang linggo lang, napalaki na ang loob niya. Da Vinci, ano ba yan? Hindi pwede ang kahit sino. Salamat sa pagod. Aray. Ano? Kuya, hindi ko talaga siya kayang talunin. Kuya Chu, ako na. Huwag na, hindi nyo kalaban yan. Ako na. Hindi ko inaasahan. Sa tabi ni Macheng. Le, may ganito palang magaling aray. Hindi ba't sinabi ko sa'yo dati? Huwag mong gagalawin si Fanglin. Pati kapatid ko, talagang hindi ka natuto. Chuchan, ang lead mo. Huwag kang magsalita ng ganyan. Dito at doon. Ngayon na ang ikatlong bisis mo, Da Vinci, tapusin mo siya. Tagalongguo. Ano ba ang gusto mo? Hindi ba tinuruan ka ng tatay mo pagpunta sa lugar ng iba? Dapat kang maging mapagpakumbaba. Maliit na langgam, hanapin mo siya. Hindi ba sinabi Montag, si Da Vinci ay 5, Star Warrior, walang talo. Ayan niyang patayin si Chuchan ng madali, ma? Siguro naging kampante lang siya. Da Vinci. Ipakita mo ang tunay mong kakayahan. Tapusin mo yang maliit na yan. Tagalongguo. Ito ang dahilan kung bakit mo ako pinili. Ginong ma. Pupunta ako. Ano ba itong hayop na ito? Pakiramdam ko, isang suntok niya ay kayang pumatay ng 3 baka, isang rhinoceros. Tumahimik ka, Ginoong Ma, nakita mo na ba? Yung maliit na si Chuchan, hindi man lang nakaiwas, isang suntok na may lakas na 10 tonelada. Hindi lang isang kahit isang armored vehicle. Ayan niyang basagin ng direkta. Chution. Pinayagan kitang magyabang, ngayon, tingnan natin kung tatagal ka ng 3. May dumating na isang 9-star war god sa Mount Kunlun. Kasi siya ng Malakas. Naglinis siya ng mahigit 1 buwan para sa amin. Saka lang siya pinakawalan ng matandang Jiao. Ang galing talaga ni Kuya Chu. Pinatay niya yung malaking baka. Parang laro lang ito, diba? Halimaw ba siya? Nagsawa ka na bang manakit? Oras ko na para gumanti. 3 na. Siege. Ngayon naman ang turno mo. Chuzian. May hindi ba tayo naintindihan? Hindi naintindihan. Hindi mo ako pwedeng patayin. Binigyan na kita ng pagkakataon dati. Ako. Ginong Ma. Kapatid. Kuya, may problema. May nangyari sa Yunhai Group. Bilisan Montag. Hayaan kitang mabuhay ng kaunti pang panahon. Kung malalaman ko na yung hitman noon. Ikaw ang naghanap kahit saan ka magtago. Hindi kita patatawarin. Bilisan Montag. Paano nangyari ito? Anong nangyari? Kuya, yung mga kumpanyang nakikipagtulungan sa B at Yunhai Group, lahat sila ay nag-withdraw ng pondo, ang cash flow ng Yunhai Group. May problema, kung sa maikling panahon, walang mahanap na solusyon, baka magbangkrut. Oras na lang ang problema. Ang market value ng Yunhai Group ay ilang daang milyon. At yung mga kumpanyang nakikipagtulungan, halos lahat. Magaling mas ng Cloud Group ito. Mga suki na ng Cloud C Group.
Bakit bigla na lang nag-withdraw ng pondo? Baka naman, Huwag mo akong patayin. mukhang-mukhang. Dapat hindi ko pinaalis yung lalaking yon. Wala bang solusyon? Sa ngayon, maliban sa pagpapalabas ng voucher bill sa merkado para makita ng mga dating kumpanyang nakipagtulungan at ng mga bagong partner. Ang potential ng Cloud C Group kung hindi. Hindi. Di ilabas mo na. Ilabas mo na. Di may solusyon ka pala. Kuya, hindi yan ganun kasimple. Kahit na-develop na natin ang Bauchon Pill B, mahirap pa rin. Mahihirapan pa tayo sa mass production. Parang katulad ng Bauchon Pill ng Cloud C Group. Sa isang pill na nakita ko kay Jiaoyazi, medyo magkatulad ang epekto. Tulad ng sinabi ni Wei, nasa pinakamahirap na bahagi tayo. Kahit na ready na ang Bauchon Pill, hindi pa rin ito kayang ay mass produce sa ngayon. Mahirap kasing hanapin ang mga sangkap ng voucher bill. At napakamahal pa. Yahweh, ang press conference natin dati ay para lang magpainit. Paano kang kayang kong i-mass produce ang Bauchon Pill? At baka makahanap pa ako ng mas murang. Halisa lang mo. Chushan. Aminado akong magaling ka sa martial arts. At bihasa ka sa medisina. Pero iba ang pagiging doktor sa paggawa ng gamot. Tama si Kuya, sinubukan na natin ng substitutes, pero kapag pinalitan, mawawala ang orihinal na bisa ng Bauchon Pill. Hindi natin kaya mag-risk B, paano kung may mangyari sa mga bibili ng Bauchon Pill? Sige, magpapakatotoo na ako. Isa pala akong Wei alchemist. Ano nang sinabi mo? Mas madali na ang paggawa ng pills ngayon kaysa noon. Ang temperatura at oras. Madali na lang kontrolin. Tapos na. Aayan na? Ang beauty pill na to ay isa sa mga pinakamababang klase. Kung di ko pa to kayang gawin, wala akong kwentang alchemist. Patingnan mo ang effect at ingredients. Mabuti. Kuya, kung ang epekto ng iyong Zuyandan ay halos kapareho ng Bauchon 1, talagang malaking tulong mo sa amin. Noon, ang Bauchon 1 ay nagkakahalaga ng libo-libo bawat piraso, pero ang iyong batch na 10 piraso ay nagkakahalaga lang ng ilang daang piso. Ano tingin mo? Boss Fang, Pinochu, ang Zuyandan na iyong ginawa ay mas epektibo kaysa sa aming Bauchon 1. Ang ganda. Ay, kapatid ko. Pasensya na, sobrang excited ako kanina. Hindi ako nakapag-react agad. Okay lang. May pag-isa. Kuya, Lin, muling nabuhay ang Yunhai Group. Dapat ba tayong mag-celebrate? Paano mo gusto mag-celebrate? Ito ba ang sinasabi mong celebration? Kuya, alam kong kayong mga cultivator ay hindi lalasing, pero ngayon, huwag kang gagamit ng espesyal na paraan para ma-neutralize ang alcohol. Lin, ikaw din, bihira ka uminom, pero ngayon, kailangan mong uminom kahit kaunti. CJ, Kapag nalasing na si Kuya at si Lin, dadalhin ko sila sa bahay at ilalagay sa isang kwarto. Natural na mangyayari ang dapat mangyari. Tara, tagay. Boss Fang. Dito pa tayo nakita. Ang swerte naman. Ang swerte talaga, Manager Yang. Boss Fang, narinig ka o. Na malapit ng mabangkarote ang Yunhai Group. Pero may oras ka pa para mag-inuman dito? ang ginagawa ko ay wala namang kinalaman sa iyo, Manager Yang. Boss Fang, hindi tama ang sinasabi mo. Sino ang nakakaalam kung magkakaroon tayo ng collaboration sa hinaharap? Ano ang ibig mong sabihin? Boss Fang, kung inom ka pa ng maaming baso sa akin at sasama ka sa akin mamayang gabi, ay isa sa alang-alang ko ang pakikipag-collaborate sa Yunhai Group. Ano sa tingin mo? Boss Fang, malapit na mabangkarote ang grupo mo. Pero ganyan ka PRin ka, proud? Bastos, ang lit-lit mo, hinahamon mo ang aming manager Yang. Mag, sorry ka agad kay manager Yang. Ang lit-lit mo, hinampas mo ako. Alam mo tagpia kung sino ako? Mukhang naghahanap ka ng gulo. Gusto mo ng gulo? Ano ang gusto mong gawin? Patayin silang tatlo, sabay kayong dalawa. Sige.
Chushan, Dalawang kite. Puro kayo kain wala kayong ambag. Fanglin, ang kit-kite mo. At itong kabit mo, dapat kayong mamatay. Sa huli, papatayin ko kayo, hintayin nyo lang. Kung tumahimik ka na lang sana, tapos na sana. Eh di ba't may paganyan ka pa, Alice? Upo, upo, upo. Ngayon, inom na ba tayo o ano? Siyempre inom na, huwag mong pansinin yung mga walang kwenta. Para lang tayong nanood ng libreng comedy. Tara! Sinong may sabing lasing na ako? Dahan. Kaya ko rin. Ngayon, hindi ako gagamit ng powers, inom lang tayo. Kahit walang powers, hindi ako lalasing. Kuya, Ano? ang hina mo rin pala. Ang dami mong sinasabi, wala ka naman kaya. yan ba yung kayang uminom? Mas malakas pa ako. Babae lang. Tagay, tuloy lang. Laban. Grabe. Alis na. Lin, wag mo akong hawakan. Dalhin mo na lang kuya ko. Hindi ito. Ay hindi, hanapin mo kapatid ko. Ay, wag kang kikilos, ihahatid na kita. Saan ba tayo pupunta para uminom? CJ, Tapos na. ang bigat naman nito. Fanglin, lasing ka na talaga. Si Chushan. Aalis na ako, magpahinga ka. Yue, ikaw ba yung nag-lock ng pinto? Buksan mo nga. Yue, Buksan Montag yung pinto. Fanglin, akala Montag biatanga ako? Hindi ako naniniwala. Lasing kayong dalawa. At may gusto sa isa't isa. Nailok magdamag. Walang mangyayari. talagang sinadya ni Chuiwei to. Madalas niya akong itinataguyod kay Chuchan pero si Chuchan ay isang taong walang malay sa pag-ibig. Araw-araw, puro na lang siya nakakainis sa akin. Hindi naman pwedeng ako pa ang babae ang magpapakipot sa kanya. Chuiwei, isinara niya ang pinto. Mukhang wala akong choice kundi manatili muna sa kwarto ni Chutian ng isang gabi. Mukhang mahimbing ang tulog nito, dapat. Hindi niya ako gagalawin. Sa ganitong paraan, dapat ayos na.
Chuchian, ano ba nang ginagawa mo? Bitawan mo ako. Hanggang ngayon hindi pa nagigising ang dalawang ito. Siguradong nangyari na kagabi. Ayos. Ngayon, kailangan na akong protektahan ni Kuya para makita ko siya araw-araw. Bakit ka nasa kwarto ko? Bakit hindi mo tanungin ang mabait mong kapatid na babae? Yueya, kagabi, wala ka bang ginawa sa akin? Ikaw, Chuchian, ano ba nang ginagawa mo? Ikaw. Noon, ako ang nadroga at aktibo. Ngayon, ikaw ang lasing at aktibo. Pareho na lang tayo. Hayop ka. Hindi mo naman ako gagalawin habang lasing ako, di ba? Ginawa mo ba sa akin ang kahit ano? Ang ibang tao, pagkatapos uminom, tulog na parang baboy. Kahit gusto kong gumawa ng kahit ano, wala akong magagawa. Ay naku, Sige na. Sabi ng research department, pwedeng i-mass produce na ang youth pill. Kailangan kong magmadali para sa press conference. Gusto kong makita ang mga mukha nila. Ng mga taong nakipag-ugnayan sa ma-family at tumigil. Sa pakikipagtulungan sa Yunhai Group. Pagkalabas ng youth pill. matagal pala siyang magtampo. Yang Master Ma, ayon sa plano, ang Yunhai Group ay halos wala ng pag-asa. Narinig ko na naman si Fanglin na nag-eksperimento sa kanyang Eternal Youth Pill. Yang Master Ma, ang Formula NG Eternal Youth Pill. Hindi namin lubusang nakuha, pero ang ilan sa mga sangkap nito ay namonopolize na namin ng maaga. Hindi mahirap para sa Yunhai Group na gumawa ng Eternal Youth Pill, pero ang pag-mass produce nito ay parang impossible. Mabuti. Ang batang iyon, magaling talaga siya. Pero ang negosyo, hindi lang sa lakas nakasalalay. Ang Yunhai Group ay ang pinakamahalagang bagay kay Fanglin. Hindi ako naniniwala na sa oras ng krisis ng Yunhai Group, si Fanglin ay makakapagpakatatag pa rin. Tatay, dumating ka na, umupo ka. Atay, bakit mo ako sinasaktan? Paano mo nagawang makaroon ng isang tangang tulad mo? Hindi mo ba sinabi na ang pamilya Fang at Yunhai Group ay ipapasa sa iyo? Oo. Pero ngayon, maging Yunhai Group o ang pamilya Fang ay nasa ating kontrol na. Kahit na ang pamilya Fang ay lumalaban pa, pero ang pagkuha sa kanila ay isang bagay lamang ng panahon. Kailangan mo bang saktan ako dahil sa maliit na bagay na ito? Lahat ay nasa ating kontrol. Mas mabuting dilatan mo ang iyong mga mata at tingnan mong mabuti. Ito ba ang tinatawag mong lahat ay nasa ating kontrol? Ito, imposible. Ang Baochun Pill ay ang pinakamahalagang produkto ng Yunhai Group sa loob ng maraming taon. Para hadl ang ganzila. At pigilan ang mass production ng Baochun Pill. Nagpadala pa ako ng tao para mag-ipon at monopoly. Ang kanilang essential na raw materials, paano sila makakapag-develop ng bagong produkto sa ganitong maikling panahon? Ano ang sinasabi mo, Montak? Magkano ang naipon? Hindi abot sa 10 bilyon, eksaktong magkano? Mahigit 9 bilyon. Tang Stern. Isa kang tunay na tang, ako si Mahong Tao. Paano ako nagkaroon ng isang tang na tulad mo? Ang Yunhai Group ay nakapag-develop na ng bagong produkto.
at nagsisimula ng magmass production. Pero ikaw ay gumastos ng 9 bilyon para mag-ipon ng basura. Hindi ko naman kasalanan ito, tatay. Ang babaeng iyon ang nag-trador sa akin. Tumigil ka. Ang press conference ng Yunhai Group ay hindi dapat matuloy. Kapag ito ay natuloy, tayo ang unang malalagay sa panganib, ang pamilya Ma. Ang ibig mong sabihin ay, ang lahat ng ito ay bumalik. Sa iyong pagkukulang noon, ngayon. Ikaw mismo ang dapat humarap dito. Pero, si Fang Lin ay may mga bodyguard na malakas. Noong nasa ibang bansa ako, naghanap ako ng 5-star warrior. Pero hindi pa rin siya natalo. May narinig ako tungkol dito. Pero kahit gaano kalakas, hindi kayang labanan ang marami. Pagdating ng panahon, mag-isip tayo ng paraan para maalis ang bodyguard na ito. At magiging maayos na. Basta makontrol mo si Fang Lin at ang kanyang kapatid na babae. Kailangan pa ring makinig siya sa iyo. Oo nga. Ikaf talaga. Ay, bakit hindi ko naisip yon? Malapit na magsimula ang press conference ng Yunhai Group. Ngayong pagkakataon, mas mataas pa ang profile kaysa dati. Marami pang high-ranking officials ng Jianghai City ang dadalo. Kailangan mong sila'y hapin bago pa man makapasok sa venue. Six, ang mga bodyguard ng pamilya Ma ay nasa ilalim ng utos mo. Sige, tatay, huwag kayong mag-alala. Sa pagkakataong ito, hindi ako magpapabigo sa inyo. Hoy, ipinagkatiwala ko na kay Xiao Chen. Kapag umalis na si Fang Lin sa Yunhai Group, agad kang kumilos. Gavin Mong. Walang-wala ang Yunhai Group. Nakuha. Fang Xian. Kung hindi tapat ang buong pamilya ninyong Fang, huwag mong sisihin kung agawin ko ang bunga. Kumusta na ang pag-aayos sa press conference? Boss Fang, ang press conference, ayos na. Mas malaki ang scale nito ngayon kaysa sa nakaraan. Dahil sa Suyendan. Kahit hindi pa ito inilalabas sa merkado, malaking usap-usapan na ito. Ang mga kaugnay na opisyal ng Jianghai City ay dadalo rin sa press conference. Kung ganun nga, yung mga nanggulo noon sa press conference, ay siguradong mag-iisip-isip muna. Mabuti. Alam ko na. Pansamantala, ikaw muna ang bahala sa kumpanya. Pupunta kami ni Wei sa press conference. Sige, Boss Fang. Pupunta na tayo sa press conference. Di kaya magiging tulad ng huli ang press conference na ito? Malamang hindi. Sa press conference na ito, ang mga kaugnay na opisyal ng Jianghai City. Ay dadalo. Di pa ganoon kalakas ang loob nila. Naisip mo na ba itong tanong? Anong tanong? Kung alam nilang hindi sila pwedeng kumilos sa press conference, baka hindi nila ito pansinin doon. O baka naman, bago pa man ang press conference, sila na ang unang kumilos. Ang ibig mong sabihin ay, Kung tama ang hinala ko, Hindi ka nila pababayaan sa press conference. Kaya, siguradong gagalaw sila ng maaga sa'yo. kung ganito ang mangyayari, Naku, Lin, huwag kang mag-alala. Nandito ang Kuya Kao. Siguradong ligtas ka. Kung sila'y maglakas loob na lumapit, siguradong hindi sila makakabalik. Hindi ko alam kung sa pagkakataong ito, may bubuwag natin ang mga taong nanakit kay Wei at kay Fang Lin. Isang bagsakan. yung maliit na kite na yun ulit. Sundan mo siya. Young Master Ma, kailan tayo kikilos? Huwag magmadali.
Nasa daan na ang mga bodyguard ng pamilya Ma. Kung tama ang alala ko, malapit sa venue ng presscon, may isang bakanteng lugar. Doon natin sila pipigilin. Gets? Mga 2 kilometro na lang ang layo sa venue. Kung hindi pa sila kikilos, malapit na tayo sa presscon. Pagdating doon, wala na silang pagkakataon para kumilos. Kung hindi ako nagkakamali, malapit na silang kumilos. Ano nang nangyari? Nasiraan ng gulong. Bigla na lang nasiraan ng gulong. Baka. You wait. Hintayin niyo ako sa kotse. Kuya, Mac and Gat ka. Mukhang gusto niyo ng dami ng tao, ah. Chu? Sa pagbaba mo, iwasan mong makipag-away kung maaari. Kung wala talagang choice, limitahan mo ang pagpatay. Makakaapekto yan sa iyong puso. Nako, alam ko na, alam ko na. Ang kulit mo. Mga 10 minuto na lang, magsisimula na ang presscon. Alam nilang hindi ako pwedeng pumatay ng mga ordinaryong tao. Kaya pinapatagal nila ako. Lele. Buti na lang handa ako. Okay ka lang, kuya? Nandyan na sila. Kuya. Kuya Chu. Mukhang hindi maganda ang balak nito. Sige, gawin niyo to. Dalhin niyo si Boss Pang at ang kapatid ko. Puntahan niyo ang presscon. Ako na bahala sa mga to. Kuya, baka pwede kang gawa lang ang maiwan para tulungan ka. Maiwan para tulungan ka. Tangstian Montag, yang enga, tu, enga walang kenta lang. Hihisakin sa langwit, hihisakin sa langwit. Sige, wag nang magdaldalan. Bilisan mo. Bumaba ka na. Sumama kayo kay Kapitan Zhang sa press conference. Ingat ka. Di mo ba alam kung gano ako kalakas? Bilisan mo, wag kang malit. Bilis. Boss Fang, takbo. Huminto ka. Gusto mong umalis? Kaya nyo ba kaming pigilan? Gusto nyo maglaro? E di ngayon, sabayan ko kayo. Yang Master Ma, aminin man natin ang lakas talaga ng Giloko. Yung mga bodyguard ng ma-family, pag nahawakan niya, talagang lumilipad. Parang zilubu na muling nabuhay. Ito, yung mga bodyguard ng ma-family, sa pang-araw-araw. Sila yung mga kayang labanan ang 10. Pero ese harap ni Chutsiana. Tu. Parang papel lang sila. Yung ganitong klasen ta. Kung hindi mo mahuhuli ang kanyang kahinaan, talagang mahirap siyang talunin. Okay, nasulyapan ko na ang eksena. Pupunta na ako sa labas ng press conference para sunduin si na Fanglin. Sige. Kahit medyo magaling ang mga to. Pero kung ikukumpara sa 2 hitman kanina, malayo pa rin. Baka hindi sila isang grupo. Sabihin mo, sino ang nag-utos sa inyo? Panaginip Montag, kahit patayin mo kami, hindi namin sasabihin sa iyo. Ganito pala ang gusto mo. E di ngayon pagbibigyan kita. Ako, Hindi, di ba hindi dapat gumagalaw to? Bakit ngayon na ako ang target? Bigla siyang naging brutal? Ako. Huwag mo akong patayin. Kami ay mga tao ni ma-family. ma-family. Oo, ang mission lang namin ay pigilan ka. Nakarating na siyang Master Ma sa press conference. May mga tao na rin doon. Hindi mo kami pwedeng patayin. Yung mga nasa likod namin, hindi mo kaya. Kung papatayin mo kami, hindi ka nila pababayaan. Linlin, Yang Master Ma. Linlin. Salamat sa pagod. Kaya ang tunay na may sala sa lahat ng ito ay ang pamilya Ma.
At yung taong paulit-ulit kong pinatawad. Siya pala ang tunay na salarin. Aalis na ako ngayon. May pipigil ba? Ay, hindi po, hindi po, hindi po. Ang pamilya ma. Ang utang na ito. Oras na para tuparin. Miss Fang, makingat kayo. Sampung minuto na lang, Lin, nakahabol tayo. Sa wakas ay maayos din pero hindi ko alam kung ano ang nangyayari kay Chu Tian. Pero, sa kanyang kakayahan laban sa mga iyon, Walang problema yun, tara na. sino kayo? Miss Fang, inaanyayahan kayo ng aming yung master. Kayo ay mula sa pamilya ma? Kaya ang humarang sa amin kanina, mga taga-Madin? Hindi lang iyon. Ang mga gustong magkidnap sa iyo sa laboratorio, ako ang nag-utos. Ang mga killer sa press conference, ako ang naglagay. Ano ang sinasabi mo? Fang Lin, hindi mo ako masisisi. Sisihin mo ang sarili mong sobrang galing. Nag-imbento ka ng Baoxun pill, okay lang, pero ngayon. Nag-imbento ka pa ng Zuyandan. Macheng, kung gagawan mo kami. Ni Lin ng masama, hindi ka pababayaan ng kuya ko. Chu Yuvai. Yang munting kuya mong kute, ngayon. Ay hinaharang ng mga bodyguard ng pamilya Ma, sa palagay mo. May pagkakataon pa ba siyang iligtas kayo? Ma. Hindi mo ba iniisip na kung wala si Brother Chu? Ang department ng Yunhai Group ay walang silbi. Ay. Kung hindi ka nagsalita, hindi ko napansin na may dalawang tao pala dito. Ako. Kahit ayaw kong aminin, pero dapat kong sabihin. Ang department ng Yunhai Group. Maliban kay Chu Shanakit, na may konting kakayahan. Ang iba ay parang mga walang kwentang tao. Si Hutian na cute. Pwede pa siyang sumigaw sa akin. Pero ngayon, ay yung mga walang kwentang tao. Kayo pa ang may ganang magsalita sa akin ng ganyan? Sino ang nagbigay sa inyo ng tapang? Boss Fang, ikaw si MS Chu ang mauna sa loob. Ako na ang bahala dito. Mag-ingat ka. Fang Lin. Zabi ka una. Wala kayong pupuntahan ngayon, Boss Fang. Huwag nyo silang pansinin, pasok na kayo. Ay, akala mo talaga ang departamento ng Yunhai Group. I am gatamat, ha? Ano, tu, bakal ba ang kamao nito? Bakal ba yan? Ayo, paano nyo malalaman? Ang mga pinagdaanan namin, kasama si Kuya Chu, nitong mga nakaraang araw. Si Wensi na 5-star expert, hindi namin kaya. Pero kayong mga ma, hindi ba namin kayo kayang talunin? Tama ka, Captain Zhang, ngayon na. Ngayon na. Subukan natin ang resulta ng pagsasanay namin nitong mga araw. Iza-iza. Akala nyo kayo ay si Chu Tian? Kaya ni Chu Tian sumalo ng bala, halika, patunayan mo. Kung kaya mo rin. Walang hiya ka, gago. Kung magsasalita ka pa, ipapang-alay ko ang buhay mo. Mukhang, desidido si Mashing ngayon na hindi ako papayagang dumalo sa press conference. Tama na, Captain Zhang. Sobra na ang nagawa mo. Huwag ka nang makialam pa. Boss Fang, kung malalaman ito ni Kuya Chu, na hindi kita naprotektahan, ako, Lampas na ito sa kakayahan ninyo. Hindi kayo pagagalitan ni Chu Chen. Mashing, Sumama ako sa iyo. huwag nang idamay pa ang iba. siya, sasama rin sa akin. Macheng, ikaf. Hindi kita pinakikiusapan. Lin, sasama ako sa iyo. Naniniwala ako, darating si kuya para iligtas tayo. Umalis kayo. Naku, paano ko ito sasabihin kay Kuya Chu? Ano ang sasabihin mo sa akin? Naku, Kuya Chu, may problema.
Ausfang at ang kapatid Montag. Dinala ni Macheng. Huli na naman tayo. Pero, Kuya, ano, tu? ituring mo na lang itong gamit pambihira ng kuya mo. Kapag suot mo to, kahit saan ka pumunta, mahahanap kita. Ang galing naman. Gagamitin mo kapatid ko para takutin ako. Macheng, wala ka pa sa kalye. Sige, una na kayo sa venue para magpaliwanag. I-delay muna ang press con, madali ko lang makukuha. Kapatid ko, Siege. Hoi Chu G. Mark in Gard K. May dala-dala si Macheng na. Oy. alam ko na. Ano? To? Nagkakamali ba ako ng paningin? Paano biglang lumipas si Chuchi mula rito? Swish. Papunta doon? Ngayon Montag lang dia nakilala si Chugi? Normal na yan sa kanya. Ayan niyang hulihin ng kamay lang ang bala ng sniper. Ang galing mo namang sumipsip. Sobra, hoy. Okay lang kuya, magaling ka rin. Practice pa tayo. Tara na tayo. Oo, tara na. Fanglin. Tangina Montag, ang kulit Montag. Dati pinagbigyan kita, di mo ako pinapansin. Kailangan pa bang magwala ako bago ka masyahan? Putangina Montag, di Montag PRin ako pinapansin. Siege. Pag-uwi ko, pagbibigyan kita. Mashe, si Chutsian yon. Banggain nyo ng 3 bises. Walang modo. Kuya, Chushan, Ano? Sima? Me probleme? Tu sigurado. Chutsian. Huwag kang lalapit kapag tumuloy ka pa. Papaling ka o kapatid Montag. Yue, Kuya, tulungan Montag ako. Tumahimik ka. Nandito na ako, hinahamon mo pa kapatid ko. Akala mo nagbibiro ako? Nagpapanggap ka. May bala ka pa ba? Chutsian. Pinalaya ko na ang kapatid mo at si Fang. Kuya, Okay ka lang. okay lang. Pwede bang patawarin mo na ako? Pinalaya na kita dati, 2 beses kang nakatakas ng swerte. Sa tingin mo, papatayin pa kita ngayon? Chutsian, hindi mo ako pwedeng patayin. Kung papatayin mo ako, hindi ka pababayaan ng pamilya ma. Ginoong ma. Mukhang hindi mo ako masyadong kilala. Tungkol sa akin. Kapag may humawak sa aking balahibo, tiyak na. Pupuksain ko sila ng tuluyan. Pero huwag kang mag-alala sa daan patungong impyerno. Sisiguraduhin kong magkakasama kayong buong pamilya. Sinabihan na kita dati. Huwag mong ipaalam sa akin na ikaw ang may kinalaman sa pagbukod sa kapatid ko. At sa mga killer sa press conference. Kung tiyak na papatayin kita. Binata ma. Kung may mga panghihinayang ka, doon mo na sabihin sa ibaba. Giginong Chu. Si Macheng ang nag-utos sa akin. Ako ay Epsilon. Sa buhay ko, pinakaayaw ko ang mga traidor. 8. Kuya. Kuya, natakot ako. Akala ko hindi na kita makikita. Huwag kang matakot, nandito ako. Ikaw ang pinakamahalaga sa akin. Walang mga api sa'yo. Huwag kang matakot. Okay ka lang. okay lang. Bakit? Nagsiselos ka?
Ano ang... Sinasabi mo, Ano ang nangyayari? Baka may problema sa press conference. hindi sa press conference. Tumawag si Assistant Chen kanina. Nagsanib puwersa ang pamilya Ma at ilang malalaking kumpanya sa Shanghai para ibagsak ang Yunhai Group. Ano? Ang ilang malalaking kumpanya sa Jianghai. Limitado lang ang kanilang pondo. Ganito na lang ang cash flow. Kuya, maraming sikreto sa negosyo na hindi mo alam. Sinong nagsabing hindi ko alam? Noong nag-aral pa lang ako kay Old Man Jiao, pinag-aralan ko ng mabuti ang lahat ng bagay. Sa mundong ito, ngayon, dalawa lang ang pagpipilian ng Yunhai Group. Maghintay na malugi o lumaban. Hindi ganun kasimple yan. Kuya, lahat ng cash flow ng Yunhai Group, ginamit sa paggawa ng pills of eternal beauty. Wala na silang panglaban, kahit na magtagumpay ang pills. Mga ilang araw pa bago magkaroon ng impact. S.A. Mercado. Hindi kayang tagalan ng Yunhai Group ang mga araw na yon. Kung wala ka, hindi ibig sabihin wala ako. Hoy, ako to, mag-transfer ka ng 100 bilyon. Sa Yunhai Group sa Jianghai City. Sige, hintayin mo na lang. Kuya, kanino ka tumawag? Anan? Jian Cheng ang pangalan. Ano? Kuya, yung pinakamayaman sa Long Country na si Jiang Cheng. Kuya, kailan mo siya nakilala? Pumunta siya sa Kunlun Mountains para humingi ng tulong. Bilang pasasalamat, ibinigay niya kalahati ng kayamanan niya sa akin. Sabi ko hindi na masyadong komplikado. Pamahalaan mo na lang. Kanina lang tumawag siya. Sinabing nadagdagan pa ng ilang daang bilyon ang pera ko. Sapat na ba ang 100 bilyon? Kung hindi pa padagdagan pa. Sobra-sobra na. Sa 100 bilyon na to, kahit ang ma-family pa. O dagdagan pa ng ilang kumpanya, kayang-kaya. Boss Fang, may dagdag na 100 bilyon sa account ng kumpanya. Alam ko. CJ, sinabihan ko na si Captain Zhang. Sa press conference, ipagpaliban muna. May oras pa kayong pumunta. Ikaw, Aayusin ko na lang yung mga natira. Bakit biglang may pumasok na malaking halaga? S.A. Yunhai Group? Akala ko ba ginamit na nila ang PEA sa paggawa ng Pills of Eternal Beauty? Alamin kung saan galing ang perang yan. Boss, galing mismo kay Jiang Cheng ang 100 bilyon. Mula sa personal niyang kayamanan. Si Jiang Cheng? Yung pinakamayaman sa Long Country? Ikaf? Ano ang sinabi mo? Kung ano ang puno, siya rin ang bunga. Mukhang totoo talaga ang kasabihang iyon. Zinokabe ang pamilya Ma ay hindi basta-basta pinapasok. Basta-basta lang pumasok. Presidente Ma, kahit sarili mong kaaway, hindi mo maalala. Ikaf yang bodyguard ni Fanglin. Mukhang hindi ka naman tanga. Paano ka pumasok? Nasaan si Xiao Cheng? Huwag kang mag-alala. Ngayon, ihahatid na kita para magkita kayo. Pinatay Montag si Xiao Cheng. Hulihin ninyo itong maliit na hayop. Tama na, huwag ka na sumigaw. 2 tao na lang ang natitira sa pamilya Ma, ano pa ang isisigaw mo? Papatayin kita. Hindi ba't mahirap ang daan patungo sa puso mo? Ay. Hindi pa rin sanay sa malamig na sandata. Ang dumi-dumi ng sahig. May problema ba sa paglilinis? Wawala po, ako ang pinakamalinis maglinis. Matagumpay ang product launch ng Yunhai Group. Ngayon, ang problema ng pamilya Ma ay naresolba ko na. Bilangin ang oras. Oras na para umuwi. Boss Fang, sa pagkakataong ito, tayo at ang pamilya Ma, at ilang malalaking kumpanya sa Jianghai, dahil sa sapat na pondo, madali tayong nagwagi. Dagdag pa ang presale ng Zuyan Pill. Sa ilang araw lang, mas malaki ang kinita kaysa kabuwang kita ng nakaraang taon. Mas marami PA. kung tutuusin ang malaking tagumpay na ito, ay hindi magagawa ng walang tulong ni Chu Chen. Mauna ka na. Oo, Yue, ano nang nangyari? Bakit mukha kang nag-aalala? ano ang nangyari? Ikafkazi, walang kwenta. Kung hindi, bakit kailangan bumalik si Kuya sa Kunlun Mountain? Babalik na si Kuya sa Kunlun Mountain. Ano ang sinabi mo? Len, nung gabing iyon, wala bang nangyari sa iyo at kay Kuya? Ano? Ano? Sa ugali ng Kuya ko, kung totoong, may nangyari sa inyo, hindi siya. Aalis nang walang paalam.
Lin, anong nangyari sa iyo? Walang problema. Siguro pagod lang ako nitong mga nakaraang araw. Si Ate Lin. Hindi kaya hindi ito guni-guni kaonoan. May nangyari talaga kay Lin at kuya. Lin, pumunta tayo sa ospital. Bakit sa ospital? Gusto mo bang manatili pa ang kuya ko? Wala namang dapat ayusin. Noong dumating ako, walang dala. Ngayong aalis na ako. Walang iniwan. Kahit hindi tayo magkapareho ng mundo. Noong una, sobrang nakinabang ako sa'yo. Pero marami na tayong pinagdaanan. Ito na lang ang pambawi ko. Sana sa ngalan ng pagmamahal natin. Tulungan mo ako. Alagaan mo si Yue. Paalam. Kuya. Hindi ka ba magpapaalam? Yue. Walang-walang katapusang piging sa mundo. Pumunta ako rito para protektahan kayo. Wala na kayong banta. Kaya wala na akong dahilan para manatili. Sino nagsabing wala kang dahilan para manatili? Kuya, may problema ka, hindi ka makakaalis. Akin. Kuya, kami pong mga Chu ay hindi basta-basta. Walang pananagutan. Mga bata, huwag kayong makinig, Alice. Yun. Huwag kang magkamali, hindi kita ginagapo sa bata. Kahit umalis ka, ako lang. Kaya kong palakihin ang bata. Hindi ako talaga. Kahit saan ako magsanay, pareho lang. Ano ang ibig mong sabihin? Ayokong mawalan ng ama ang anak ko sa pagkapanganak. Sarili niyang tatay. Huwag kang mag-alala. Mananatili ako. Matandang Jiao. Mukhang ito ang pagsubok mo para sa akin. Iyak na yung batang yun ang sumpa sa akin. Goobing, ang napili na matandang ermitanyo para sa iyong apo na lalaki. Ayos ba? Putang ina mong bata ka. Nakikipag-away ka pa sa akin?